Usapan po natin this morning yung muling pagkabuhay ng aming Panginoong Heso Kristo. So by the way, if you have your Bible or application na Bible, so pwede nyo buksan sa John chapter 1, John chapter 20, verse 1 to 18. Okay? Again, John chapter 20, verse 1 to 18. Tapos ang gawin po natin, magsalitan po tayo ng pagbasa. Sabi dito, madilim na madilim pa ng unang araw ng Sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan, naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. So, kayo naman po. Sina Pedro at ang nasabing agad ay pumunta sa libingan. Baka silang tumakbo ng si Pedro wala ano sa... Okay, so ako po ulit. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ng mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. Kaya naman. Ang Panginoon ay sulit sa loob ng Panginoon ay hindi sana ang mga telang lino, kundi iwalay na natiklot isang gabi. Mga sabi ng alagaan na unang dumating nakita Pedro sa isipan. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. May nakita. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito ay nakalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala na si Jesus iyon. Sabay-sabay po tayo. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sa halip, pupunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Yan. So, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, tayo po muna isaglit na manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagbigay ng buhay, pinagmulan ng buhay, ang Diyos na nag-aya ng kanyang buhay, namatay at muling nabuhay. 2,000 mahigit na nakaraan. Narito po kami ngayon, Panginoon, upang hindi lang masilayan ang isang araw o isang bagong araw, kundi masilayan, Panginoon, ang magunita ang inyo pong muling naging pagkabuhay at tagal na panahon na, Panginoon. And we want to celebrate it. Nais din po namin itong gunitain, Panginoon, ng sa aming kalagitnaan upang kayo'y pasalamatan at bigyan ng papurihan. Samahan niyo po kami sa pag-aaral namin ng inyong salita. Gamitin niyo po ito at magbigay ng encouragement, challenge, and inspiration sa bawat isa sa amin na mga mananampalataya ninyo dito sa God Almighty Community Church International Ministries. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, purihin po ang Panginoon. So, tayo po ngayon ay nasa resurrection na. Okay?
Simula sa sakripisyo, pag-aalay ng kanyang buhay, kung saan narinig natin ang ilang mga mensahe ng ating mga pastors noong Friday. Diba? Iba't ibang biga ni Jesus, iba-ibang kanyang mga pinagdaanan, kung bakit niya ba ginawa yun, para saan niya ba ginawa yun. So ngayon, eto na, no? Nandito na tayo sa tinatawag nating muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Again, linawin ko hindi kada taon namamatay at nabubuhay ang Panginoong Jesus, kundi 2,000 years ago at mahigit pa nangyari na yun. Okay? One time lang siya nangyari. Ang ginagawa natin ngayon is inaala-ala at ipinagdiriwang. Ang Panginoong Jesus po ay laging nabubuhay sa ating mga puso at sa bawat araw. Okay? So, kaya lagi natin siya kasama. So, pag-usapan natin the power of the risen Christ, yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. So, dito, sa unang point na ibibigay ko sa inyo, sabi dito, the stone was rolled away. No? Yung malaking batong hinarang doon sa pintuan ng kuweba. Okay, so, ito pag-usapan natin. So, bigyan ko kayo ng konting background. Actually, hindi madaling buksan yung malaking bato na yun. Kasi ang bigat ng bato na yun is, according to study, ay meron siyang weight ng 1 to 2 tons. 1 to 2 tons or 3 to 4 tons. Okay? So, yun yung ano niya, 1 hanggang 4, yung pwede maging bigat ng bato na yun. Kung hahanapan natin siya ng halimbawa, siguro isang sasakyan, yung bigat na yun. So, hindi talaga siya ganun kadali iuro. At siyempre, pinatakan tayo yung bato na yun. Walang sino mang pwede unless may authority nung Roman government para lang magalaw yun. Okay? At pinabantayan kayo sa mga kapal. So, kaya walang sino mang makagalaw nung malaking bato na yun na hinarang doon sa pinaglibingan ng Panginoon. Pero paano natin makikita dito yung power, yung kapangyarihan ni Christ through this. So the stone was rolled away. Nakita naman natin, di ba? Na ano siya, nausod siya. So the stone was not removed. Bakit ba inusog yun? So hindi inusog or hindi naggalaw yung bato na yun para lang makadaan ang Panginoon. Hindi lang yun para doon. Kundi yung bato na yun, inarinig para makita natin, makita ng kanyang mga disipulo, makita ng mga tao ng panahon na yun, na wala ng laman yung pinaglibingan. Kung tutusin, we know that God is powerful. Tama? Hello? God is powerful. Kung tutusin, kahit hindi na dumaan mismo ang Panginoon doon sa pintuan na yun, kaya niyang gawin. Kaya hindi lang para doon yun, para makaalis siya. Kundi, kung tutusin, kaya lang din ginalaw yun, inalis yun, para malaman natin na wala ng laman yung libingan at wala na doon ang Panginoong Jesus. Siya ay muli nabuhay. So, doon pala, pinapakita na agad yung gaano makapangyarihan ng Diyos. Pinapakita niya yung proof. Okay? Lalong-lalo sa mga hindi naniniwala noong mga panahon na yun, na siya ang Kristo, na siya ang tagapagligtas. So, sabi naman dito, what seemed like the end was actually God's new beginning. Akala ng iba, tapos na. Okay? Kahit yung mga disciples niya, kahit yung kanyang mga followers, kahit yung kanyang mga enemies, akala nila end na. Akala nila wala na. Pero yung pala, pasimula pa lang yun. Okay? Nang gagawing mission. Ako the ultimate mission is to save the humanity. Okay? Para iligtas tayo ng Panginoon. Pero hindi pa natatapos. Okay? Patuloy pang gumagawa ang Panginoon sa mga buhay ng bawat sa atin at hanggang sa mga susunod na generation. And through this first point is gusto ko mag-isip muna kayo saglit. Okay? Just want you to think for a moment. Anong mga stone yung mga pinakaharap nyo ngayon sa inyong mga buhay?
Maaaring siguro meron tayong mga malalaking batong nakaharap. Tulad ng nasa libingan ng Panginoon. Ang hirap galawin. So ano kaya yung mga bato na yun na nakaharap, nagsisilbing harang sa atin, nagsisilbing obstacle, nagsisilbing hindrance sa atin. Okay? Para tayo makaramdam ng mga paghihina, pagkalugmok, okay? Mga weaknesses. So ano yun? Isipin niyo yun. At kapag naisip niyo yung mga bagay na yun, is tingnan niyo yung nangyari. Kung hindi kayang galawin ng sino ng tao yung bato, tandaan niyo, kayang galawin ng Diyos yung imposibleng malaking bato na hindi basta-basta magagalaw. Okay? So, meron siyang help, may solution ang Panginoon. Kung akala natin, sa part natin is wala. So sabi dito, whatever stone you are facing today, kapatid, ano man ang sumisimbolo dyan sa bato na yan, God can move it. Kayang-kayang alisin niya ng Diyos. Kayang-kayang galawin niya ng Diyos. Kung sa tingin mo, hindi mo kaya, okay, yung malaking bato na yan, na nasa harapan mo ngayon, huwag mong kalimutan na kasama mo ang Diyos. At siya ang tutulong sa iyo to move that stone. Okay, kanya-kanya tayo ng situation, kanya-kanya tayo ng pinagdaraanan. Pero kung ano man yan, reminder sa atin, God can move that big stone. And that is the power of Christ. Then the second one is, the empty tomb brings hope. Okay, yung pinaglibingan, yung nangyari na yon sa Panginoon, yung naging muling pagkabuhay ng Panginoon, sa libingan na yon ay nagpapakita, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Okay, sabihin nga, hope. Pag-asa, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi dito, the disciples came with sorrow, but left with hope and joy. Nung namatay ang Panginoong Yesus, talagang nalugmok yung kanyang mga disipulo. Nawala sila ng pag-asa, pinanghinaan sila, natatakot sila, kasi wala na ang Panginoon. Pero nung muling nabuhay ang Panginoon, napalitan lahat yun. Yung takot, yung pangamba, yung kawalan ng pag-asa, napalitan siya ng joy and hope. Yung nangyari na yun sa libingan ng ating Panginoong Jesus. So, anong pinuprove ng resurrection? Tandaan lang natin na ang pinuprove ng resurrection is sin is defeated. Nung muling nabuhay ang Panginoong Jesus, ipinapakita doon na nagapi na, napagtagumpayan na ang kasalanan. Di ba sabi nga sa Romans chapter 6, diba? Na ang kabayaran ng kasalanan, may kabayaran siya, which is death. Okay? So, hindi lang nagapi ang kasalanan, kundi pati ang kamatayan is na conquered. Kaya kung tayo man, dumating ang time natin at makapiling natin ang Panginoon, so, hindi dapat tayo mangamba. Because death is conquered. Yung sin na meron tayo noon or mga nagagawang pagkakamali is nagabi na ng Panginoon. Hindi na tayo kayang kunin yun sa pagmamahal ng Panginoon. And of course, yung muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagpapakita at nagpapatunay na ang pag-asa tayo nag-exist. Ang meron pag-asa. Kaya hindi dapat tayo ma-hopeless sa ating pinalalagyan ngayon. Kaya yung situation mo, ito yun. Your situation is not final. Ano ibig sabihin nung not is final? So, ibig sabihin nung whatever you're going through, ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, is not the end of your story.
Diba, parang naghihirap ka ngayon. Halimbawa, mayroong kang nararamdamang sakit ngayon. O halimbawa, wala kang makuha trabaho ngayon. O halimbawa, iniwan ka ng mahal mo sa buhay. Ano man yung situation natin ngayon, pinapakita dito na hindi ba yan pinay? Kasi, na kay Lord ang muli, kumbaga sabi ko, God has the last word. Kaya hindi dapat natin siya i-conclude, wala na akong magagawa. So, sabi nga, hindi pa tapos dahil meron pang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya wag lang natin i-conclude na kapag tayo nasa downs ng buhay natin, is wala na tayong magagawa. Tandaan natin, may kasama tayo, Diyos. Okay? Na na-overcome ang kamatayan, natalo ang kasalanan, at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya yung problema mo ngayon, okay, so may mga problema pa kayo ngayon? Kung ano man yung problema mo ngayon, hindi yan ang final destination mo. Kundi temporary lang yan. Kasi lahat naman tayo, may mga challenges sa buhay, tama? Lahat tayo magdadaan yan. Pero hindi yung end. Yung temporary lang yan. Lahat yan, malalampasan natin. So, sinasabi rin dito, when you feel broken, tandaan mo, God can still restore. Kayang-kaya tayong buuin ng Panginoon. Kung tayo man ay wasak sa mga relasyon, dahil sa sirang pamilya, sirang pagkakaibigan, sa sirang personality natin, or sa pagkasir ng identity natin through the community, kaya-kaya tayong muling buuin ng Panginoon. So, kaya kapag may mga taong nakakaranas ng pagkalugmok sa kanilang mga buhay, so those mga challenges na matitindi dumating sa kanila, is akala nila na hopeless sila, akala nila hindi na sila makakabangon. Akala nila hindi na sila makaka-recover. Pero once na meron kang Diyos sa buhay mo, God can still restore. Kapag ikaw naman ay nakakaranas na magamit ng buhay, kapag hindi ka nagtatagumpay sa buhay, so tandaan mo, God can still give you victory. Kaya pa rin ibigay ng Panginoon sa iyo yung katagumpayan. Kasi hindi naman lahat sa panahon, lagi tayong nasa ibabaw. Minsan nakakaranas din tayo ng mga losing moments. So ano man yun, saan tayo natatalo sa buhay. Pero kapag kasama ang Diyos, nandyan siya to give us victory. Kapag ikaw ay naliligaw sa buhay o naliligaw ng landas, once na hinanap mo yung ang Panginoon, God can still lead you. Papatnubayan ka, gagabayan ka ng Panginoon. And of course, when you feel hopeless, si God din mismo ang magdadala sa iyo ng pag-asa. Hello? So, kaya yung nangyari ngayon sa libingan, 2,000 years mahigit na, is siya yung nagdadala sa atin ng pag-asa. Kasi kung hindi nabuhay ang Panginoon, wala, di ba? Nonsense. So, lahat tayo, iisa lang ang kakauwian, which is the punishment of our sins. Pero hindi nalaw ng Panginoon. Gusto niyang ibalik sa atin, gusto niyang ibigay sa atin yung pag-asa. So the resurrection of Christ proved that what looked like the end was actually a new beginning. Maraming nag-akala noon na yung nag-claim na siya yung tagapagligtas, yung nag-claim na siya yung Kristo, tapos na, naipako na namin, naparusahan na namin, andun na, nakalibig na. So, akala nila, it was the end. But actually, that is the new beginning. So, that's, yan yung isa sa mga pinapakitang power ng Panginoon, na-overcome niya yung death. Nabibig niya yung kasalanan. And the number 3 point is the reason Christ calls us. Sabi mo sa katabi mo, kapatid,
Tinatawag ka ng Panginoon. Ito yung isa sa mga dapat hindi natin makalimutan. Okay, so Jesus didn't just rise. Hindi lang siya muling nabuhay, kundi He revealed Himself and sent His followers. Diba sa pinunta siya ni Maria doon sa libingan? Tapos nung nalaman na ni Maria yung nangyari, na muling pagkabuhay ng Panginoon, anong ginawa? Inutusan niya si Maria na ni Marites, na ipagpamalita mo. Diba? There's a good news there. Diba? May good news na nangyari. Ano yung good news? Muling nabuhay ang Panginoon. Yun yung promise niya eh. Yun yung iniwan niya na mamamatay ako sa loob ng 3 araw ay muling mabubuhay. Sabihin mo sa mga disipulo. Sabihin mo sa mga nananalig sa amin. So, kaya si Maria that time, ano ginawa niya? Pinuntahan niya yung mga disipulo. Kaya yung sinasabi dito, Jesus didn't rise. Hindi lang siya muling nabuhay, kundi sinasabi din dito na meron siyang gustong ibigay na mensahe sa kanyang mga followers. Meron siyang ibinibigay na utos sa atin. At ano yung utos na yun? So yun yan. Bring the good news to others. So, like Mary, we are called to what? Go and tell others. Ano yung itatel natin sa iba? Yung good news, yung gospel. Yung hindi lang siya namatay, hindi lang siya nagligtas, kundi after niya magligtas sa atin, muli siya nabuhay. At hanggang ngayon, God is working sa bawat isa sa atin na mga followers niya. Kasi minsan, tayo mga Christians kasi, we just celebrate lang every year. Resurrection Sunday, mahal na araw, lagi lang natin siyang inaalala. Pero nakakalimutan natin, dapat sinishare din natin sa iba yung nangyari na yun. 2,000 higit na So, hindi lang dapat natin ina-attend ng 7 last words, hindi lang dapat natin ina-attend ang Resurrection Sunday, kundi dapat yung pangatlo, gawin mo din yung pinapagawa ng Panginoon. Gaya yung pinagawa niya kay Maria. After niyang malaman yung mabuting balita. After niyang malaman yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Sabihin mo sa iba. Okay, go and tell others. So, Easter or resurrection is not just what? Just to celebrate. So, it must be shared. Diba? So, hindi lang siya pinagdiriwang, kundi kinukwento mo rin siya. So, tayo, ano yung mga kinukwento natin? Ano yung mga sinishare natin? Personal or mapasocial media? So, sabi ni Christ, go and tell others. Okay, so para bigyan kayo ng conclusion for this resurrection message. So, una, the same power that raised Jesus is still working today. Yung Panginoon na nabuhay, okay, na nabuhay noon, ay yung Panginoong Isus pa rin ngayon na gumagawa sa ating mga buhay. Hindi siya nagbabago. Di ba? Isa yun sa mga attributes ng Panginoon. Hindi siya nagbabago. Kahit ilang taon na ang lumipas, yung Panginoon na muling nabuhay noon ay kasama pa rin natin hanggang ngayon. At hindi lang natin siya kasama, kundi gumagawa siya sa kanya-kanya nating mga buhay. Kaya kung sasabihin, tapos na yung life ko, tapos na yung career ko, tapos na yung mission ko, no. Si God ang gagawa at bubuo ng istorya. Okay. As soon as you believe in Jesus. Then, another one, don't leave this place the same. Carry the hope of the resurrection. So, wag po kayo papayag na aalis kayo ng lugar na to na hindi nyo daladala yung pag-asa ng muling pagkabuhay. Diba? Kasi mananasib, sayang lang. Nalaman na natin na dinadala pala na binibigay pala mensahe sa atin ng muling pagkabuhay is hope. Okay. Pag-asa.
na kahit gaano pa kalaking bato ang nakaharang sa atin is, although may mga times na hindi natin siya kaya, pero kaya palang i-move ng Panginoon yung malalaking bato na yun na nasa ating harapan sometimes, no, sa ating mga buhay. Hirap naman kapag araw-araw, laging may malaking bato sa harapan. Although yes, sometimes naman talaga, may mga malalaking bato, no, na parang ang hirap para sa atin na i-overcome, na hirap sa atin tanggalin. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi nga, kasama mo ang Diyos, kung hindi mo kaya, si God kaya mo. So, that's the message. Binibigyan tayo ng Panginoon ng hope, ng pag-asa. At huwag mo kalimutan yun. Pagbaba mo mamaya, baguhin mo sa inyo, dapat nasa iyo, nasa heart mo, nasa buhay mo, yung pag-asa na binibigay ng Panginoon. Ano man yung mga dinadaanan ng bawat isa sa amin sa ngayon. Okay, kasi kanya-kanya, kanya-kanya mga ways tayo. And of course, pangatlo is to live with hope. Okay? Tayo ay mabuhay na dala-dala at umaasa sa biyaya ng Panginoon. Tayo ay mabuhay sa katagumpayan. And of course, sabi nga sa point number 3 natin, share the good news. Maraming ways tayo, maraming bahagi natin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay. So, kaya naman, as the sun rises today, nakita niyo naman, sumisikat ang araw. So, malalangin ko para sa bawat isa sa atin is make the light of our Lord Jesus Christ ay laging mag-shine sa ating mga puso mula ngayon at hanggang sa mga darating na araw. Okay, so tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Just all bow our head. Tayo po ay magnilay na saglit. Pasalamatan ng Panginoon sa mensahe iniwan niya sa bawat isa sa atin. So, tandaan po natin, church, hindi pa tapos ngayong umaga, kundi gusto lang ipaalala sa inyo na hindi pa tapos ang story na meron tayo kasama natin ang Panginoon na gumagawa sa ating mga buhay. Gayon din, maaaring mayroong kang pinagdaraanan ngayon. Ilipat mo sa Panginoon as you bow your head at habang kayo na ikipag-usap sa Panginoon. Maaaring problema yan na mabigat or maaaring yan ay pusong nasasaktan or isang situation na para sa tingin mo wala ng pag-asa. So, kaya naman, sabay-sabay natin ilipat sa Panginoon ang mga pasasalamat, pagpupuri, at maging ang ating mga pasanin na dinadala at ipagkatiwala sa Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyo, sa inyong muling nagpagkabuhay na nagpapaalala sa amin. Sabi nga, nabago niyo po, O Diyos, ang kamatayan, kaya niyo rin baguhin ang aming mga sitwasyon. Lalo-lalo na kung ang bawat isa sa akin ay tumataan ngayon sa mga downfalls ng buhay. So there is hope. Kung yung death now overcome, you can also help us to overcome those obstacles. Salamat po, Panginoon. Gayon din, salamat sa hope na binibigay niyo po sa amin, sa pag-asa, at gayon din sa muling pagpapaalala niyo sa amin na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa inyo, magagawa niyo ang lahat, posible ang lahat sa inyo, Panginoon. At kayo din, O Diyos, ang siyang nagre-remind sa amin na hindi lang dapat kami makontent to celebrate and to recollect, kundi patuloy namin gawin ang isa sa mga binibili niyo sa amin na ibahagi ang mabuting balita.
ang inyong pag-ibig, pagliligtas, pag-aari ninyo ng inyong buhay, ang muli ninyong pagkabuhay, at ang patuloy na pagkilos ninyo sa bawat buhay ng mga anak ninyong narito at sa mga kasama namin, mahal namin sa buhay. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat mga anak ninyo at damhin ang pag-asa. Yes, we will face different kinds of problems, pero nasa amin. Huwag namin bitawan. Ang muling pagkabuhay ay pag-asa ang siyang dinadala na binibigay ninyo sa amin. Na kung kami walang magagawa, meron ang Diyos. At ang Diyos ang siya gagawa at gagawa ng maraming kaparaanan sa aming buhay. Ano man ang aming mga mahihirap na mga padadaanan sa buhay. At ang Diyos din ang kasama namin sa mga panahon na kami ay sagana, kami matagumpay, at sa mga panahon na kami ay nakakaluwag sa buhay. Because God is with us. So that's why, Lord, maraming salamat every day. Ikaw ay nabubuhay sa amin. Now, nagsasama-sama kami ngayon dito para i-celebrate at alalahanin at ipagpasalamat ang inyo pong ginawang ultimate mission sa amin. So, pinatunayan ninyo na you can overcome them, na kaya nyo gabiin ang kasalanan at kaya nyo gawing buhay ang pag-asa sa aming mga puso. Maraming salamat po at kung ito'y aming dinadalangin ng may pasalanan sa kapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muling palapakan po natin ang Diyos na buhay. Pagpalain po tayo ng ating